Salamat sa Diyos sa mga aral na naunawaan natin sa ating worship service. Dapat sa paglilingkod sa Diyos ay maingat tayo. Dapat hindi tayo liliban sa pagkakatipon. Para meron tayong giya ng Diyos, dapat tayo ay makatiyak na ang ginagawa natin ay paglilingkod sa Diyos. Merong paglilingkod sa paningin lang ng mga tao. Dapat sa Diyos tayo naglilingkod. At ang paglilingkod sa Diyos ay ginagawa natin ito mula sa ating mga puso. Merong mga tao na nakurap na ang kanilang mga isip, gaya ng sinasabi sa Juan 16:2, na sila ay pumapatay at nag-aakala na sila ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Ang pagpatay ay gawa ng dyablo na nakasulat sa Juan 8:44. Sila ay mga binulag na ng dyablo, mga hindi sumasampalataya, at kanilang pinapalayas ang mga alagad ng Diyos at hindi tinatanggap. Ang pagtanggap sa mga alagad ng Diyos ay pagtanggap sa Diyos, at ang nagtatakwil sa mga anak ng Diyos ay ang tinatakwil ay ang Diyos. Dapat magtanggapan tayo sa isa't isa at maglingkuran sa isa't isa. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng paglilingkod ng kamay ng mga tao. Ngunit kung tayo ay naglilingkuran sa isa't isa at nag-iibigan sa isa't isa, ay paglilingkod ito sa Diyos. Ang nangangailangan ng paglilingkod ay ang kapatid, at ang naglilingkod sa kapatid ay paglilingkod natin at pag-ibig natin sa Diyos. Milyong salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos for the great wisdom being taught to the people of God through the instrument of God we are doing. I want to deal my kapatid, as this will clarify the origin of what was mentioned by St. Paul in the book of Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from there works and of faith towards God, because we need to progress unto perfection. Our perspective should be walking unto perfection, because we have already passed those things, laying again the foundation of repentance from their works. This is why St. Paul said he ought to be teachable, because we already passed the principle of the doctrine of Christ. Therefore, we ought to be teachable. Brothers and sisters, if we complete the verse, Hebrews 5:12, for the time he ought to be teacher, because the principle of the doctrine of Christ was already taught to the brethren. And the expectation of St. Paul is the brethren would grow in faith. So to this, I would say, a million salamat po sa Diyos. Ipamahagi ang pag-ibig. Gracias a Dios, lo que aprendí en reunión de oración fue en Hebreos 12:28. Tenemos que servir a Dios y no agradar a los hombres. Debemos hacer la voluntad de Dios con amor y servirnos unos a otros. Como dice también en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar al hombre, sino antes como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Hermana Emilia, ¿usted qué aprendió? Lo que yo aprendí hoy día en servicio de adoración es que el que mata no es aceptable para Dios, sino echado. Lo que es aceptable para Dios es amarnos de unos a los otros, obedeciendo la voluntad de Dios y la gratitud. Por lo tanto, gracias a Dios. Gracias a Dios. Salamat po sa Diyos sa napakagandang paksa na natutunan natin ngayong worship service. Ang natutunan ko po sa paksa na tinuro po sa pamagitan ng kapatid na Daniel ay napakalawak po ng kahalagahan na marinig natin kung paano ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Mula sa pakikinig, bahagi po yun upang maialay natin ang ating paggawa sa paglilingkod sa Ama. Dahil mayroon po naglilingkod at sila ay nagsisipatay na inaakala na sila ay naglilingkod sa Diyos, na sinasabi po sa Juan 16:2, sapagkat ang pumapatay ay hindi po sa Ama naglilingkod, kundi sa kanilang amang dyablo. Kaya upang ang ating paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at hindi sa paningin ng tao,
na sinasabi po sa Mateo 10:40, ang tumatanggap sa kapatid ay si Kristo ang tinatanggap. Ano po ba ang nakapaloob dito? Kung ating babasahin ang talata sa Gawa 17:25, hindi kailangan na siya ay paglingkuran ng kamay ng tao. Sino po ang nangangailangan ng paglilingkod ng kamay ng tao? Ang kapatid po ang nangangailangan ng paglilingkod ng kamay ng tao. Kaya napakahalaga po na tayo ay maglingkuran sa isa't isa dahil sa ating paglilingkod, Diyos din po ang ating pinaglilingkuran. At ang Diyos ay hindi po liko upang limutin ang ating paggawa. At upang ang ating paglilingkod ay maging pasulong at hindi pa urong, iiwan po natin ang ating mga paggawa ng dati na hindi kalugod-lugod sa Ama. Milyong salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Lo que entendimos con la ayuda y misericordia de Dios en el servicio de oración es como dice en Efesios 6:6, que si servimos debemos servir como sirven los siervos de Cristo, que hacen de corazón la voluntad de Dios, y que si no escuchamos podemos ser engañados. También en Jeremías 7:24 nos dice que no debemos estancarnos, sino avanzar hacia el camino de la perfección. ¿Qué entendió usted, hermana Claudia? Hermana Valentina, lo que aprendí en el servicio de adoración, como dice Hebreos 6:10, si aceptamos a Cristo y a los apóstoles, es un servicio a Dios. Y Juan 8:44 dice, el acto de matar es el deseo del diablo. Y el deseo de Dios es que nosotros debemos servir unos a otros y en el amor. A través del amor servimos a Dios. Hebreos 6:1. Nosotros no debemos retroceder, debemos avanzar y lo más importante es escuchar. Gracias a Dios. Apa yang saya pelajari daripada upacara ibadat kita adalah yang tertulis pada Ibrani pasal 12 ayat 28. Oleh sebab kita menerima sebuah kerajaan yang tidak dapat diguncang, biarlah kita mendapat kasih karunia, kerana dengannya kita dapat beribadat kepada Tuhan secara yang diredainya, dengan penuh hormat dan takut akan Dia. Perhikmatan kita akan menyenangkan Tuhan. Seharusnya perhikmatan kita bermula dari hati, bukan di pandangan manusia. Dan dengan pendengaran kita, kita dapat mempelajari cara yang benar melayani Tuhan. Dan di Yohanes pasal 16 ayat 2, mereka akan menyingkirkanmu daripada Sauma'ah. Masanya akan tiba ketika semua orang yang membunuhmu menganggap bahwa dengan perbuatan demikian dia mengabdi kepada Tuhan. Yang menolak ataupun mengusir hamba-hamba Tuhan hingga ke tahap membunuh, mereka juga memikir bahwa mereka melayani Tuhan. Ia adalah sebaliknya di Lukas pasal 10 ayat 16. Sesiapa yang mendengar kata-katamu, mendengar kata-kataku. Sesiapa yang menentangmu, menentangku. Dan sesiapa yang menentangku juga menentang Dia yang mengutusku. Yang menolak hamba-hamba Kristus bermaksud mereka menolak Kristus, dan yang menolak Kristus juga menolak Tuhan. Jadi jangan kita mengabaikan perhimpunan kita supaya kita tidak tersilap dalam perhikmatan kita. Syukur kepada Tuhan. Kasih. El versículo que más me impactó en esta reunión de adoración es de Hebreos 6:10, que fue dicho a los hebreos, ¿no? Que pareciera que ellos se estancaron en lo aprendido y otros en lo peor retrocedieron, ¿no? No debe ser así entre nosotros, hermanos, ¿no? Más bien, al contrario, deberíamos crecer en la fe. ¿Cómo podemos crecer? Asistiendo a nuestras reuniones y oyendo las palabras de Dios. Pero no basta también en oír, ¿no?
solamente oír, no, sino ponerlo en práctica todo lo aprendido. Y así serviremos a Dios, así es la forma correcta de servir a Dios y sirviendo a los hombres también que están entre nosotros. Gracias a Dios. ¿Y tú, esta hermana, qué aprendió? Bueno, con la misericordia de Dios, sí, tiene mucha razón. En Jeremías 7:24 que dice que los hombres han inclinado sus oídos hacia otras cosas. También, como decía, están cumpliendo cosas que no son, porque escuchan cosas que son de otros dioses. En realidad son el diablo, que es un dios malo, que quiere que hagamos cosas malas. Y no debemos retroceder, como decía, debemos seguir adelante, nunca dar pasos atrás y, como dices, siempre al servicio con mucho amor, como dice también en Gálatas. Hay que seguir sirviendo a los demás con mucho amor, fe y esperanza y amor. Por todo eso damos gracias a Dios. Pagiri. Pagiri. Gracias a Dios, lo que he aprendido hoy en el servicio de adoración es que, como se dice en Hebreos 12:28, tenemos que ofrecer un servicio aceptable a Dios, no haciendo, por supuesto, como dice en Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sí rinde un servicio a Dios. Hay aquellos que han sido cegados por el diablo, hasta tal punto que incluso matarán, pensando que así sirven a Dios. Sin embargo, nosotros haremos lo contrario, sin expulsar, recibiendo a los demás, que así estaremos ofreciendo un buen servicio a Dios, que tal y como dice en Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al recibir a los hermanos estaremos recibiendo también a Dios. Es decir, al servirnos los unos a los otros, estaremos sirviendo también a Dios. Debemos hacer lo que nos dice en Gálatas 5:13, servirnos en amor los unos a los otros, que será servicio a Dios. Y como se menciona en Hebreos 6:10, Dios no se olvidará de nuestra obra ni del amor mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos. En los versículos anteriores se explica que debemos ir hacia adelante, avanzando en la sabiduría y en el servicio a Dios, sin volver atrás, que sería como crucificar otra vez a Cristo. Por lo tanto, hermanos, sirvámonos los unos a los otros con amor, que así serviremos a Dios y sigamos asistiendo a las reuniones para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, mejorando cada día nuestro servicio a nuestro Padre Celestial. Miren, salvapos a Dios. Feliz acción de gracias, hermanos. Pag-ibig. Salamat po sa Diyos sa isa pong muling napakagandang paksa na ating pong napakinggan dito sa ating pagkakaripon. Mga kapatid, ano po ba ang ating mga naiuwi at ating pong mapagbubulay-bulayan sa ating pong mga puso? Brad Mike, ano ba ang iyong take-away? Opo, Brad Jess, salamat po sa Diyos. Ang natutuhan ko po sa worship service at striking po sa akin ay yung nakasulat po sa talatang Hebreo 12:28. Kaya't pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahantog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Dapat po ang ating mga paglilingkod ay yung mga nakalulugod po sa Diyos na ating sinusunod at ginaganap ang kanyang mga kautusan mula sa ating puso. Hindi po yung nakalulugod lamang at pakit ng tao, ang mga paglilingkod at wala sa puso ang paggawa at pagtalima sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Kaya naman po, Sis Pao, ano pong masasabi po ninyo sa ating mga napag-aralan sa worship service? Opo, salamat po sa Diyos, Brad Mike. Yun po dapat ang goal natin. Dapat makatiyak po tayong mga kapatid na ang paglilingkod po natin ay sa Diyos at hindi paglilingkod sa paningin na sa tao lamang natin ginagawa. At may sinasabi nga po sa Juan 16:2 na may pumapatay ng alagad dahil inaakala nila na ito ay paglilingkod sa Diyos. Ngunit tandaan po natin na ang naglilingkod sa Diyos ay hindi papatay ng alagad, kundi sama-samang nag-iibigan at nagtatanggapan sa isa't isa. Kayo naman po, Sis Ruth? Opo, Sis Pao, salamat po sa Diyos. At isa nga po sa pinanggagalingan nito ay ang hindi pagsampalataya sa Diyos na magdadala sa kanila sa pagkabulag. Ito po ang target ng kaaway para maialis po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa halip po na palayasin ay tanggapin po natin dahil Diyos ang tinatanggap natin sa ganitong bagay. Tulad po ng sinasabi sa Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil.
Kaya ang pagtanggap po natin sa kapatid ay ang pagtanggap po natin sa Diyos. At hindi po ito kalilimutan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang atin pong mga gawa. Ang tunay na paglilingkod po sa Diyos, yun po ay magtanggapan po tayo sa isa't isa, mag-ibigan po tayong mga magkakapatid. Salamat po sa Diyos. Brad Jess, kayo naman po. Opo, Sis Ruth. Di naman kasi mapaglilingkuran ng Diyos ng kamay ng tao. Kaya mahalaga na maglingkuran tayo sa isa't isa. Ipaglingkod natin sa bawat isa ang biyayang tinanggap natin sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro 4:10. Sa ating paglilingkod sa Diyos, gaya ng sulat ni San Pablo sa mga Hebreo, dapat ay magpatuloy tayo sa kasakdalan. Huwag tayong stagnant, lalo na di tayo dapat paurong. Huwag na natin balikan yung mga dapat sana ay nalagpasan na natin. Kasi pag bumalik o umurong pa tayo, mahihiwalay pa tayo sa Diyos. Sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat sumulong po tayo mga kapatid at magpatuloy tayo sa kasakdalan. At dahil dito, salamat po sa Diyos. Pag-ibig! In today's topic, I have learned in Ephesians 6:6 that there is a service that is unacceptable to God. It is important that the service that we do to God is something that is acceptable, because in the first place, we are serving God. We are not men pleasers. We are not serving for the eyes of men. And when we are doing the will of God, it should be done from the heart. To do the will of God from the heart is what pleases God. I have also learned in 2 Corinthians 4:4 that non-belief will bring you to blindness. If you are blind, then the glorious light of the gospel of Christ will not be seen by you, which is what the enemy wants, to take the light of the gospel away from you. If you have the light of the gospel of Christ taken away from you, then you cannot do service to God. I have also learned in Matthew chapter 10 verse 40 that those who receive the disciples of Christ and the followers of Christ, they are doing a service to God, because those who receive the brethren also receive Christ, and by receiving Christ, they are also receiving God. But those who do not receive the brethren, who hate the brethren, they are not receiving Christ, and by hating the brethren, they are also hating Christ. And having hate towards the brethren and towards Christ is not doing service that is pleasing to the eyes of God. And in Hebrews chapter 6 verse 10, I have learned that God will not forget your service that you have ministered to the saints. Ministering to the saints is giving service to God. Through love, we are serving one another. God will not forget our labor of love that we have done in His name as we minister to the saints. If we are ministering the saints, if we are serving one another with love, God will never forget that, because He considers that service to Him. Thanks be to God. Em nosso culto de adoração, aprendemos que existem diferentes tipos de serviços. Um deles é mencionado em João 16:2, onde as pessoas são expulsas e mortas, e afirma-se que esse serviço é para Deus, mas na verdade é para o inimigo. Nós que somos cristãos devemos escolher o bom serviço, ouvindo as palavras de Deus, servindo de coração e não à vista dos homens. Nós devemos receber os discípulos de Cristo, servir uns aos outros com amor. E mesmo que Deus não precise de nenhum serviço de mãos humanas, Ele reconhece o ato de servir uns aos outros e não se esquece das nossas obras. Sendo assim, o nosso serviço a Deus progressivo, não retrocedendo e não estagnado, com amor e aceitável a Deus. Graças a Deus por esses maravilhosos ensinamentos. Kuya, mahal po namin kayo. We miss you po. Happy Pasalamat po, mga kapatid. Pag-ibig! Natutunan po natin sa worship service na nakasulat sa Juan 16:2 na darating ang oras na palalayasin sa sinagoga ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatakwil o hindi pagtanggap sa kanila, at aakalain pa ng mga papatay sa kanila na ito ay paglilingkod sa Diyos. Malinaw po na ito ay galing sa corrupted na espiritu na bumubulag sa puso ng hindi sumasampalataya
at mamamatay tao buhat pa ng una, ayon sa 2 Korinto 4:4 at Juan 8:44. Kabaligtaran po ito ng turo ng Espiritong galing sa Diyos na pag-iibigan at paglilingkuran sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga alagad ni Kristo. Ito po ay tantamount naman sa pagtanggap sa Diyos ayon po sa Mateo 10:40. Kaya po napakahalaga ng pakikinig na siya pong magaling na bahagi ng paglilingkod na ginawa ni Maria ayon po sa Lucas 11:42. Dahil doon po tayo makaririnig ng instructions upang maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating paglilingkod. At makikinabang po sa paglilingkod sa Diyos ay ang kapatiran din ayon sa Galatia 5:13 na sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Dahil ang Diyos po ay hindi naman nangangailangan ng paglilingkod ng kamay ng tao ayon sa Gawa 17:25, pero ang kapatid, mapaglilingkuran natin ng kamay sa pamamagitan po ng pag-iibigan. Maraming salamat po sa Diyos. Milyong salamat sa Diyos sa panibagong karunungan na natutunan natin sa worship service. Very striking kaagad sa akin ang unang talata na pinabasa ni Kuya Daniel sa Hebreo 12:28. Dapat pala ay hindi tayo bara-bara lang sa ating paglilingkod. Dapat ang paglilingkod natin ay nakalulugod sa Diyos. Ayon sa nakasulat sa Efeso 6:6, dapat pala ang paglilingkod na ating gagawin ay hindi sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kapag ang ating paglilingkod ay mula sa puso, ito ay nakalulugod sa Diyos. Dapat pala, alam natin ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos para hindi tayo matulad sa iba. Gaya ng nakasulat sa Juan 16:2, at ang sabi, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Pumapatay na sila, pero inaakala nila na naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Delikado po pala kapag tayo ay nagkamali sa ating paglilingkod. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga pananampalataya sapagkat ang anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ikaw naman, kapatid na Ronnie, ano naman ang iyong natutunan? Salamat po sa Diyos, kapatid na Riomer. Opo, maganda pong natutunan natin nung nakaraan na piliin natin ang magaling na bahagi ng paglilingkod. Ito ay ang pakikinig sa aral ng Diyos para mas malaman natin kung paano magiging kalugod-lugod ang paggawa natin sa Kanya. At isa sa highlight sa paksa ay yung sinasabi sa Mateo 10:40 na nagsasabi, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. At nasinunda naman ng Lucas 10:16 na nagsasabi, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo, na nagpapakita ng pagtatanggapan natin sa isa't isa, pagtatanggapan nating magkakapatid. At sa talatang unang Pedro 4:6 na nagsasabi na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa ating maglingkurang bawat isa sa mga kapatid. At sa paglilingkuran natin, dapat gawin natin ito na mula sa puso dahil nalalaman natin na ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Pag-ibig! Graças a Deus, irmãos. Irmãos, o que eu pude compreender na reunião de oração foi que nós devemos amar uns aos outros, né, irmãos? E a progressão da fé, né, irmãos? Nós devemos progredir, não retroceder, né? Um exemplo é aqueles que expulsam e matam, né, irmãos? Então, esses já são cegos pelo demônio, né, irmãos? Por não ouvir as suas palavras, não dar ouvidos, né, irmãos? Então, esses estão retrocedendo, voltando ao leite, né, irmãos? Então, Deus não terá prazer na alma que recuar. Então, a claridade de progredir, né, irmãos?
seguir, amando uns aos outros, né, irmãos? Como nós também estudamos que Deus não precisa de mãos humanas, né, irmãos? Mas nós precisamos das nossas mãos. Então vamos usar ela, nossas forças, né, irmãos, para servir a Deus, servir uns aos outros, né, irmãos? Isso é o amor, né, irmãos, que Deus deixou. Nós podemos sentir o amor de Cristo, né, que vem dos irmãos, e poder amar, né, os irmãos, né, através do amor de Cristo, né, que nós temos em nós mesmos, né, irmãos? Então vamos progredir na fé, atingindo a perfeição, assim como Deus espera de nós, né, irmãos? Graças a Deus. Maraming salamat sa Diyos sa patuloy na pagpapadama niya ng pagkakatiwala niya ng kanyang mga salita sa atin sa pamamagitan ng kanyang kasangkapang mga ngaral. Sa bawat pagkakatipon natin ay nagaganap ang magaling na bahagi ng ating paglilingkod na siyang pakikinig natin sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Muli, isang napakahalagang bagay ang ating natutunan dahil sa ating mga pakikinig na ito ang tungkol sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat nasusulat, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito, ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Kapag pinag-usapan ang paglilingkod sa Diyos, dapat na tayo ay nakatitiyak sa ating paglilingkod at hindi paglilingkod na basta-basta lamang, sapagkat nasusulat, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ang nararapat sa atin ay ang paglilingkod na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos, na ito ay paglilingkod na ang ating pinalulugod ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at hindi paglilingkod sa paningin na ang paggawa ay hindi mula sa puso. Kaya mahalagang tayo ay nakikinig sapagkat ito ay magaling na bahagi na kailangan upang matutunan natin ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, na ito ang paggawang mula sa puso. At muli, panibagong pagpapaunawa ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa mga salita ng Panginoong Hesukristo na nasusulat, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Tayo'y nakatitiyak na itong sinasabing dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ito ay pag-aakalang mali at labag sa kalooban ng Diyos, sapagkat nasusulat, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Kapag mamamatay tao, tiyak na hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran, kundi ang dyablo na mamamatay tao. Subalit sa nasusulat sa banal na kasulatan, aakalain nila na ang kanilang pagpatay ay naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Isang bagay ang tiyak sa mga ganito, hindi nila pinili ang magaling na bahagi na sila ay makinig sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung pinili nila ang magaling na bahagi ng paglilingkod sa Diyos, mauunawaan sana nila na hindi paghahandog ng paglilingkod sa Diyos ang pagpatay sa kapwa, sapagkat yaon ay paglilingkod sa dyablo. Sapagkat tayo ay nakatitiyak na ang pagpatay sa kapwa ay hindi kalooban ng Diyos, at ito ay malaking pagkakaligaw sa tao, sapagkat para akalain ng sino man na ang kanilang pagpatay ay paghahandog ng paglilingkod sa Diyos, ay malaking pagkakaligaw ang naganap sa kanila. At ang tiyak na pinanggalingan nito ay ang nasusulat, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ang hindi pagsampalataya ay nagdudulot sa tao ng pagkabulag, at dahil sa hindi pagsampalataya na nagdudulot ng pagkabulag ay hindi sisilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa mga hindi sumasampalataya. Kaya ito ay trabaho ng kaaway ng katotohanan na alisin ang tao sa pananampalataya upang mabulag niya. Kaya maliwanag na ang mga nag-aakalang ang pagpatay ay paghahandog ng paglilingkod sa Diyos ay mga bulag, sapagkat alam naman natin na masama ang pumatay.
Kaya kapag ang tao ay pumili ng magaling na bahagi na makinig sa mga salita ng Panginoong Hesukristo at sumampalataya, ang epekto naman ay sisilang sa iyo ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, ay mapapansin natin ang maraming bagay na nakapaloob na dapat nating matutunan sa mga sinabi niya. Sapagkat ang nakasulat, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Kung papansinin natin, bukod sa palalayasin ng mga tagasunod ng nasa ng dyablo, ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay kanilang papatayin din. Naaakalain pa nila na sila ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Ang gawain at pag-aakala o kaisipan ng mga ito ay maling gawa at pag-aakala, sapagkat nasusulat, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang dapat sana ay tanggapin ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang gagawin ng mga tagasunod ng dyablo ay hindi nila tatanggapin, kundi kanilang palalayasin. At hindi lang basta palalayasin, kundi kanila pang papatayin. Papanong paglilingkod sa Diyos ang ginagawa at gagawin ng mga tagasunod ng dyablo kung sa halip na kanilang tanggapin ng mga alagad ng Panginoong Hesus ay kanilang pinalalayas at pinapatay pa? Ang katunayan ng mga bagay na ito, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Dito ay maliwanag na napakalaking pagkakamali ang pag-aakala ng mga nagpapalaya sa mga lingkod ng Panginoong Hesus, sapagkat ang pagtatakwil sa mga lingkod ng Panginoong Hesus ay pagtatakwil sa Panginoong Hesus at sa Ama. At hindi lamang basta pagpapalayas ang gagawin nila, kundi sila ay papatay pa. Kaya kung papanong ang pagpapalaya sa mga lingkod ng Panginoong Hesukristo ay hindi paglilingkod sa Diyos, ang pagtanggap naman sa mga lingkod ng Panginoong Hesukristo ay paglilingkod sa Diyos. At ito ay hindi pag-aakala, kundi ito ay tiyak na paglilingkod sa Diyos. At kung ang mga tagasunod ng dyablo ay nag-aakalang sila ay naghahandog ng paglilingkod sa Diyos sa kanilang pagpatay sa mga lingkod ng Panginoong Hesukristo, ang dapat naman nating gawin, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang atin namang dapat gawin ay hindi pagpatay na gaya ng ginagawa ng mga tagasunod ni Satanas, kundi ang pagpapakita ng pag-ibig at paglilingkod sa mga banal. Kaya ang sabi ni San Pablo, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Dito ay maliwanag ang sinabi ni San Pablo na, sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Kaya hindi lang isang kapatid ang maglilingkod, kundi maglilingkuran tayong magkakapatid sa pamamagitan ng pag-ibig. At ito ay hindi kalilimutan ng Diyos, sapagkat itinuturing ito ng Diyos na paglilingkod sa Kanya. Sapagkat maliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesus na, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kaya ang paglilingkod sa kapatiran ay paglilingkod sa Diyos, sapagkat nasusulat, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Hindi naman nangangailangan ng Diyos na paglingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, at hindi rin naman siya nangangailangan ng anumang bagay. Kaya ang nararapat ay gawin natin ang nasa ng Diyos, na maglilingkuran tayo sa isa't isa at hindi ang nasa ng dyablo na pagpatay. At ang isa sa mga kailangan upang magawa natin ang mga bagay na ito ay nasusulat. Sapagkat nang kayo nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas
at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kaya, ito ang salitang ginamit ni San Pablo pagkatapos niyang isa-isahin ang mga bagay na nauukol sa pagsulong sa pananampalataya na hindi na dapat maging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, kundi ng pagkaing matigas. Ang karugtong na sinabi ni San Pablo, "Kaya't tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos." May pinanggalingan ang sinabi ni San Pablo na, "Kaya't na dapat ay sumulong at makaalis sa grade 1. Sapagkat kapag hindi susulong ay hindi makapagpapatuloy sa kasakdalan. Ang kailangan ay magpatuloy tayo sa kasakdalan." At ang isang mahalagang bagay dito sa sinasabi ni San Pablo na huwag nating ilagay na muli. Ito ay nagpapakita na hindi lamang basta nakatigil sa paggawa, kundi umurong pa. Na sa halip na nakaalis na sa dapat na iwanan ay bumabalik pa. Sapagkat nasusulat, "Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong." Kapag paurong at hindi pasulong, ay bumabalik sa hindi na dapat balikan pa. Kaya ang marapat ay, huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sa mga kasunod na talata, ang nakasulat, "Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating." Ang mga pananalitang ito ni San Pablo ay may kinalaman sa mga nakaraang pahayag na kapag hindi ka magpapatuloy sa kasakdalan, kundi babalik ka uli sa hindi mo na dapat balikan, na paurong ang nangyayari sa iyo, ang mangyayari sa iyo ay ang mga bagay na ito na sinasabi ni San Pablo, "At saka nahiwalay sa Diyos." Ito pala ang magaganap sa naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi na ng Espiritu Santo at nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, ngunit paurong ang ginawa. Ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi na ito ang dapat na mangyari, subalit ang pag-asa ni San Pablo, sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Dito ay nagtuturo si San Pablo na hindi tayo dapat umatras, kundi tayo ay dapat na sumulong at magpatuloy. Sapagkat kung tayo ay magpapatuloy, ang sabi niya, "Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo." Maliwanag na ang paglilingkod natin ay dapat napasulong. Hindi natin dapat balikan ang mga bagay na nalagpasan at iniwanan na natin na bahagi na ng nakaraan. Dapat na tayo ay magpatuloy at sumulong. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang paglilingkod sa mga banal ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos, na kung paanong ang pagtanggap sa mga banal ay pagtanggap sa Panginoong Hesus at pagtanggap sa Diyos
gayon din na ang paglilingkod sa mga banal ay paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman. At sa ating patuloy na pakikinig ng mga katotohanan, naririto po si kapatid na Daniel Razon.